Pagsasalaysay ni Jose. Panahon ng 1973. Lugar ng Abra. May kilalang pamilya noon sa kanilang lugar na itago na lang natin sa apelyidong Celeste. Ang pamilya Celeste ay pinangingilagan ng kahit na sino mang tao roon sa kanilang lugar dahil na rin sa lakas ng impluwensya nito at ayon pa nga sa mga sabi-sabi na may inuupahang mamamatay tao ang pamilya at kahit na rin umano sila ay kaysa sa pagpaslang. Subalit ng mga kapanahonang ito ay wala pa ni isang kamera na maaaring magpatunay sa nangyari patungkol sa nakaraan. Isang araw, habang naglalakad si Jose patungo ng paaralan, nakasabay niya ang magkakapatid na Celeste, kung saan pare-pareho ring nag-aaral patungo sa kanyang pinapasukang paaralan. 6 na magkakapatid iyon, pare-parehong lalaki na halos tig-isang taon lang ang pagitan. At nang masipat na nga siya sa kanyang paglalakad, dali-dali itong nagsipaglapitan sa kanya kung saan ay inundayan kagad siya ng suntok sa muka pati na rin sa kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Elementarya pa lamang si Jose noon ay tampulan na siya ng pang-aabuso ng magkakapatid na pamilya Celeste na wala naman siyang magawa kahit na ang kanyang mga magulang ay kipit balikat na lamang dahil na rin sa takot na maaari silang balikan ng mga magulang nito na baka pati sila ay isa-isahing paslangin. Jose, tumayo ka dyan. Ano, lalaban ka pa ba? Para ka na ngayon nakabaluktot na basahan dyan na hindi ka man lamang pumapalag sa amin. Para kang isang katawan ng saging na masarap pagpraktisan para suntukin hanggang sa unti-unting bumagsak sa lupa. Sambit na wika iyon ng panganay sa magkakapatid na Celeste. Ano bang ginawa ko sa inyo? Bakit niyo ako sinasaktan? Wala naman akong kasalanan sa inyo ah. Madalas niyo na akong ginaganito. Hindi ba kayo naaawa sa akin? Mga bata pa lamang tayo pero ang sobrang salbahin niyo na. Huwag ka na magpaawa dyan, Jose. Likas na sa amin ito. Mabuti nga't hindi ka pa pinapaslang eh. Gustong gusto lang kasi naming makitang kumakalat ang dugo dyan sa mukha mo. Nakakatuwa kasing tingnan. Para bang ang sarap sa pakiramdam. Walang mapaglagyan ng kasiyahan sa aming kalooban. Di ba mga kapatid? Sabay-sabay na nagsipagtawanan ng mga yon na wala man lamang awang nararamdaman kay Jose at ang kanyang ikinagulat pa nga ng mga oras na yon nang dampiin ng panganay ang dugo sa kanyang muka sabay dila sa kanyang daliri na para bang hindi sila pangkaraniwang bata. Sabay tanong nito sa kanyang mga kapatid patungkol sa lasa ng dugo ni Jose. Mga kapatid, masarap din pala ang lasa ng dugo nitong si Jose, no? Akala ko nga mapait eh. Pwede nang pagtiyagaan. Papahinug-hinugin ka muna namin, Jose, para naman balang araw eh. Meron kaming pagpefestahan. Binaliwala lang naman ni Jose ang mga sinabi nito dahil ang nasa isip niya ng mga oras na yun ay ang iniindang sakit ng kanyang katawan pati na rin ang mga pasa sa kanyang mukha. Sa kadahilan ng kahit na bata pa ang magkakapatid na Celeste, may kakaiba na silang lakas na nakatago lamang sa kanilang pagiging bata. At nung araw ding iyon ay hindi nakapasok si Jose sa paaralan na natagpuan ni Mang Omar na namimilipit pa rin ito sa daan dahil sa mga suntok na kanyang natamo. Isinakay na lamang ito ni Mang Omar sa kanyang kalabaw hanggang sa maihatid na sa kanyang mga magulang itong si Jose. Tao po. Tao po. Aling Nancy. Panglari. Subalit sa kasalukuyang yun ay nasa pagsasaka pa ang kanyang mga magulang. Inuupo na lamang ni Mang Omar sa may lilim ng puno na nasa harapan ng tahanan nila Jose upang tingnan kung humihinga pa ba ang bata. Ano ba kasing nangyari sa batang ito? Bakit naman puro pasa ang kanyang mukha? Makalipas ang ilang oras na paghihintay, bumalik ang tatay ni Jose sa kanilang tahanan upang kumuha ng maiinom na tubig. Hanggang sa masipat si Jose at Mang Omar na nandoon sa lilim ng isang malaking puno. Ano ang nangyari sa anak ko? Bakit tila ba wala ho siyang malay?
Ay naku Larry, kahit man ako hindi ko alam. Nakita ko lang siya ron sa may daan na nakahandusay at namimilipit sa sakit. Hanggang sa makita ko nga kanyang sitwasyon. Abay puro pasa at may dugo ang kanyang muka. Kaya nga dali-dali kong dinala rito. Dagli siyang binuhat ng kanyang tatay Larry patungo sa loob ng kanilang tahanan hanggang sa pinunasan siya ng malamig na tubig upang makaramdam ng ginhawa sa kanyang katawan. Maya-maya pa sa pagkawala ng ulirat ni Jose, muli nang nanumbalik ang kanyang malay at nagsalita ito ng, Tatay, nandito na po ako sa bahay. Sino po ang nagdala sa akin dito? Ayan si Mang Omar. Siyang nakakita sa iyo. Ano bang nangyari sa iyo, anak? Ang magkakapatid po na si Leste. Sila po ang may gawa sa akin nito. Sinasabi ko na nga ba, mauubos ng pasensya ko sa mga yan. Ako nang gagawa ng paraan para paslangin sila. Pati ba naman ang anak ko? Pinagkakaisahan ng mga magkakapatid na yun? Wala na ba silang magawa? Dahil ba sa maimpluwensya ang mga magulang nila? Basta-basta na lamang silang mananakit ng mahihinang tulad namin? Umalma ka Larry. Naunawaan kong nararamdaman mo. Subalit isipin mo ang buhay ng pamilya mo. Dahil baka pati kayong lahat ay ubusin nila. Alam mo naman ang pamilyang yon. Walang pinipili. Ayaw ko lamang na pati kayong tatlong mag-iina ay ubusin ng pamilyang yon kapag sinaktan mo ang kanilang mga anak. Dahil sa mga sinabing yun ni Mang Omar, kumalma si Tatay Larry at napag-isip-isip ang kanyang pamilya na magkipit balikat na lamang upang lahat sila ay hindi madamay. Maya-maya pa'y dumating ang nanay ni Jose na pumasok sa may pintuan. Larry, bakit ang tagal mo naman yatang kumuha ng tubig? Uhaw na ako ron eh. Kaya sumunod na ako rito. Anong nangyari sa anak ko? Bakit may pasa ang kanyang mukha? Sino ang may gawa niyan sa anak natin, Larry? Napabuntong hininga si Tatay Larry nang sabihin sa kanyang asawang si Nancy kung sino ang nanakit sa kanyang anak hanggang sa muling magsalita si Nanay Nancy nang, Subukan uli nating lumapit kay Kapitan para naman ipagbigay alam ang nangyari sa ating anak. Kapitan? Ni si Kapitan nga mismo takot sa pamilyang yan. Kahit siya ay hawak sa leg ano bang magagawa niya? Sasangayon lamang siya sa sinasabi natin. Subalit wala naman siyang ginagawang aksyon. Siguro dahil ay takot rin siyang madamay ang kanyang pamilya. Dapat ay hindi na siya lumaban ng Kapitan. Ay naku Larry, Nancy, aalis na ako. Basta ang mahalaga para sa akin ngayon ay maayos na ang kalagayan ni Jose. Patuloy niyo na lamang na punasan ng malamig na tubig na nanggaling sa banga para mabilis na humilom ang pamamaga ng kanyang pasa. Muli ho maraming salamat Mang Omar. Ito ho ay pagtanaw ng aming malaking utang na loob sa inyo. Tanggapin niyo ho ang pagkain ito. Hindi na Larry, itabi mo na lamang yan para sa inyo. Ang pagtulong na aking ginawa ay tao sa aking puso. Wala yung kabayaran. Sige na, taalis na ako. Sa pangyayaring yun ay patuloy na nagkipit balikat ang pamilya at hindi na nakapagpatuloy ng pag-aaral si Jose dahil sa ginagawa sa kanya ng magkakapatid na si Leste. Makalipas ang ilang taon, edad 18 na noon si Jose nang napagdesisyon na nilang magtungo muna ito sa Capiz upang doon ay manirahan sa kanyang lolo. Dahil na rin sa hindi pa rin siya tinatantana ng magkakapatid at patuloy pa rin ang pangmamaliit ng mga ito na para bang inuubos ang kanyang pasensya upang magkamaling lumaban sa kanila para magkaroon ng dahilan at paslangin silang lahat. Kaya naman madaling sumang-ayon si Jose sa kanyang mga magulang upang makaiwas na rin sa malaking gulo na maaaring mangyari kung sakaling patuloy pa rin siyang mananatili roon. Sige po inay, itay, doon po muna ako kay lolo sa Capiz. Kesa naman po pati kayo madamay. Hindi ko po alam kung bakit mainit ang dugo nila sa akin. Samantalang wala naman po akong ginagawang masama sa kanila. At isa pa, kahit man lamang tumitig sa kanilang mga mata hindi ko ginagawa para lamang makaiwas. Pero sila talaga itong lumalapit sa akin. Mag-iingat ka dun anak ha. Ikamusta mo na lamang kami sa iyong lolo. Mas magiging mabuti ang kalagayan mo roon. Kesa naman rito na patuloy ka pa rin kinukutya ng mga yan. Anak, kahit anong mangyari,
Piliin mo pa rin maging mabuting tao kahit wala kami sa iyong tabi. Sige na anak at mag-ingat ka. Sa ibinigay na palatandaan ng kanyang itay, patungo sa tahanan ng kanyang lolo dahil sa pagod at haba ng kanyang biyahe. Nang makarating na siya roon sa lugar, may kasukalan ng tahanan ng kanyang lolo at nasa liblib ng baryo ito ng Capiz kung saan ay may kakaiba siyang nararamdaman na hindi pangkaraniwan para sa kanya. Lalo pat hapon na siya nang nakarating sa lugar na ang hawak-hawak lamang ay ang sketch na papel na ibinigay sa kanya ng kanyang tatay Larry. Sambit pang wika ni Jose sa kanyang sarili nang makita ang tahanan ng kanyang lolo. Ito na kaya ang bahay ni lolo? Bakit parang nakakatakot? Tapos may 4 na puno pang malalaki na nakapalibot sa kanyang tahanan. Mga puno ng nara. Nandyan kaya si lolo sa loob? Papadilim na rin pero parang wala yatang tao sa bahay. Lolo Domeng? Lolo Domeng? Si Jose po ito. Anak po ni Tatay Larry at Nanay Nancy. Hindi pa nakakapasok sa tahanan noon si Jose. Sa may labas lamang siya ng bakuran at ang pagkakahulma ng bakurang yon ay medyo kakaiba para sa kanya sa kadahilanang ang pagkakagawa ng mga ito ay paekes na animoy iniiwasang makalika ng pakros na bakod. Kaya naman ang patuloy niya yung pinagmamasdan. Nagulat siya nang may malakas na hanging dumampis sa kanya na nanggaling sa kanyang likuran. Ano yun? Ang lamig naman. Nag-aagaw ng liwanag at dilim. Sana naman ay magbukas na ng pintuan si lolo. At nang ilang minuto pang nakalipas, nagulat siya nang may magsalita sa kanyang likuran habang nagsasalita ito ng, Anong ginagawa mo rito sa aking bakuran, iho? Sino ka? Hindi mo ba alam na delikado sa lugar na ito? Maaari kang mapahamak. Ikaw po ba si Lolo Domeng? Ang pangalan ko po ay Jose. Anak po ko ni Tatay Larry at Nanay Nancy. Ako po ang inyong apo na nanggaling sa Abra. Larry at Nancy, ikaw ang aking apo. Bakit ka nagawi rito? Napakalayo ng nilakbay mo. Halika't pumasok ka rito sa aking bakuran. Dagling pinagbuksan si Jose ng gate na yari lamang sa iba't ibang uri ng kahoy. At nang makapasok na nga siya roon, dahan-dahan siyang nagmamasid dahil sa may napapansin siyang mga bungo ng hayop na nagkalat roon sa paligid ng bakuran na lubusan namang ipinagtataka ni Jose. Pagtatanong na wika pa niya sa kanyang lolo. Lo, bakit po may mga nagkalat na mga bungo po ng hayop dyan? Ano pong nangyari sa kanila? Huwag ka ng maraming tanong, iho. Balang araw ay matutuklasan mo rin kung sino ba ang iyong lolo at kung anong uri ng pamilya ang pinanggalingan ng iyong itay. Subalit sa ngayon, kinakailangan mo munang magpahinga dahil na rin sa layo ng nilakbay mo. Maupo ka na muna riyan at ipagluluto kita ng pagkain na naaayon sa iyo. Inilagay ni Jose ang kanyang gamit sa malapad na upuan hiyari sa kahoy. Saka rin ito naupo roon at naghintay ng ilang minuto hanggang sa muli nang makabalik ang kanyang lolo na may daladalang pagkain. Eto at humigop ka na muna ng mainit na sabaw. Iyan ay karneng baboy ramo na aking nahuli dyan sa may gubat. Eto rin ang kanin at tubig. Sige na't kumain ka na muna riyan. At pagkatapos mong kumain, saka mo sabihin sa akin ang dahilan kung bakit ka nagawi rito. Marami pong salamat lo sa pagkain ito. Gutom na po talaga ako eh. Dahil sa maliit na halaga lang rin pong dala kong pera. Kaya pinagkasya ko lang rin po na makarating rito. Sa unang pagtikim ni Jose ng pagkain, wala itong kalasalasa na kahit man lamang ni asin ay walang inilagay ang kanyang lolo. Samantalang sa kanilang tahanan sa Abra, kompletos rekados ng pampalasa, subalit hindi nagpalata si Jose. Kahit na nga ba sobrang tabang ng karne, gayon na rin ang sabaw. Maya-maya pa nang matapos na nga siyang kumain, inilahad niya ang lahat sa kanyang lolo kung bakit nga ba siya napadpad roon. Napasimangot ang kanyang lolo sa kanyang nalaman patungkol sa panglalait ng mga Celeste.
at nag-alala ito sa kalagayan ng kanyang anak na si Larry na baka sila naman ang paginitan ng mga yon dahil nga wala na roon si Jose na kanilang pinaglalaruan. Muling sambit pa ng matanda sa kanyang nalaman. Pambihira naman ang pamilyang yon. Hindi na makatao ang ginagawa nila. Palibhasa ba'y sila ang makapangyarihan ngayon sa inyong sityo? Kaya para sa kanila, normal na lamang ang kanilang ginagawa. Para sa akin hindi maaari yon. Kung sa iyong itay na si Larry ay hindi siya pumapalag dahil sa kanyang kabaitan, sa akin ay hindi ako makapapayag. Sa palagay ko'y makakahanap na sila ng katapat. Subalit sa muli mong pagbabalik ay hindi ka na maaaring apihin ng mga Celesteng yon. Papanong hindi na maaaring apihin, Lo? Samantalang wala namang ibang nakakapalag sa kanila sa aming lugar. Kahit nga ni isa kahit nga ang aming kapitan. Kaya karamihan sa aming lugar ay kipit-balikat na lamang sa pamilyang yon. Akong bahala sa iyo, Apo. Manatili ka ng ilang taon sa aking tahanan at sinisiguro ko sa iyo na sa muli mong pagbabalik sa Abra, ikaw na ang katatakutan ng mga Celesteng yan at maaari pa rin natin silang patahimikin. Yun ay kung nais mo upang matigil ang kanilang pagmamalaki na sila ang hari sa inyong lugar. Tumango-tango na lamang noon si Jose dahil hindi niya naman naunawaan ang mga sinasabi ng kanyang lolo. Kesa magpaulit-ulit siya ng pagtatanong, kung wala pa rin namang malinaw na sagot ay wala rin itong kahantungan. Kinabukasan ng umaga, masarap naman ang kanyang pagkakahimbing at wala naman siyang kakaibang naramdaman maliban sa mga naririnig niyang huni ng ibon na nanggagaling sa 4 na malalaking puno na nakapaligid sa tahanan ng kanyang lolo. At sa pagtungo niya nga sa may kusina, nasipat niya roon ang malalaking kawa ng kawali, gayon na rin ang mga kaldero, at nang buklatin niya nga ito, tumambad sa kanyang 2 mata ang mga hilaw na karne na kasalukuyang nakalagay sa malalaking kawa ng kawali. Bagya siyang napatras roon at nagulat siya nang mabangga niya ang kanyang lolo na nandudo na pala sa kanyang likuran, sabay salita ng, Napaaga naman yata ang iyong gising, Apo. 5:30 pa lamang ng madaling araw at unti-unti pa lamang na nagliliwanag. Ano bang hinahanap mo riyan? Pasensya na po, Lo. Ganito po kasi talaga ako gumising sa aming bahay para ho tumulong kay Inay at Itay sa pagsasaka. Kaya ho kinasanayan na ho ng aking katawan. Pasensya na po kayo kung binuklat ko po yung malalaking kawa. Pero Lo, ano po yung malaking karning nakalagay dyan? Dahil nga sa malaking baboy ramong nahuli ko kahapon, nandyan pa ang ilang malaking bahagi ng katawan nito. Mamaya nga'y ibibilad ko pa yan sa araw para naman hindi ka agad masira. At ang ibang aking lulutuin naman ay dinadarang ko sa may abuhan para matanggal ang mga buhok nito, tsaka ko naman lulutuin. Kaya po pala. Nagulat lang po ko kasi medyo madilim pa. At nung una iba yung tingin ko, akala ko kung anong uri ng karne. Sige na't magalmusal ka na muna riyan. May mainit na tubig sa may takure. Magtimpla ka na muna ng kape upang mainitan niyang sikmura mo. At nang lubusan nang lumiwanag ang paligid, lumabas siya ng tahanan habang daladala ang mainit na kape. Napansin niyang wala na roon ang mga bungo ng hayop. Samantalang kahapon lang ay nagkalat pa ito sa paligid ng bakuran hanggang sa may mapansin siyang tila ba hinukay na lupa. Dagli siyang nagtungo roon at nang silipin niya nga ang butas nito, doon niya nakitang sandamakmak na mga bungo na hindi naman nanggaling sa tao kundi sa mga hayop na malamang ay nanggaling sa pangangaso ng kanyang lolo. Pasensya ka na po kung naninibago ka sa aking tahanan at ang mga nakikita mong bungong yan ay nanggaling sa aking pangangaso. Dahil magmula ng mag-isa na lamang ako rito, yan ang naging libangan ko. Ipapakita ko rin sa iyo ang iba't ibang haba ng pangil ng baboy ramo sa aking patuloy na panguhuli. Halika po, tingnan mo ang mga ito. Napakaraming pangil ng baboy ramo ang nakalagay sa may kanumaang sako kung saan ay nakasabit sa may haligi ng tahanan.
Subalit ang patuloy na pinagtataka ni Jose kung papaano pang nangangaso ang matanda sa kabila ng kanyang pisikal na katawan na bakas na ang kanyang katandaan. At nang matapos na nga niyang makapagalmusal, dagli siyang niyaya ng kanyang lolo at magtutungo mano sila sa kanyang pinsan na medyo may kalayuan ng tahanan doon para umano ipakilala si Jose dahil magmula umano nang umalis si Tatay Larry sa kanyang poder, wala na siyang kahit na anumang balita. Kaya laking tuwa niya nang dalawin siya ng kanyang apo na nanggaling pa sa malayong lugar. Ito ang dadaanan natin, Jose. Medyo may kasukalan ng daan. Pero ito ang mas malapit para madali tayong makarating roon. Nandoon sila sa kabilang burol. Kahit na malayo ibaktasin na natin para naman maipakilala kita sa iyong mga pinsan. Sige po, Lo. Mas gusto ko po yun. Dahil po doon sa Abra, halos mga pinsan ko naman po sa side ni nanay. Wala po kay tatay eh. At ang sabi nga po nandirito raw sa Capiz. Subalit nang makarating na nga sila roon, patlang-patlang ang mga tahanan at may kalayuan ang bawat distansya dahil na rin nga sa nasa bukid iyon at wala pang gaanong mga nakatira maliban sa mga kapatid ng kanyang Tatay Larry. Subalit naging palaisipan kay Jose kung bakit mas pinili nilang manirahan sa may tuktok ng burol kaysa mapalapit sa tahanan ng kanyang lolo Doming. Eto Jose ang mga pinsan mo at ang iyong mga tiyuhin at tiyahin. Dito sila naninirahan. Medyo may kalayuan sa akin. Pero kaya ko namang alagaan ang aking sarili. Kahit na nga ba wala nang iyong lola noon pa dahil sa pagkakaroon ng karamdaman. Malakas pa ako sa kalabaw kaya hindi ko kailangan ng pag-aaruga ng aking mga anak. Ang sa akin lamang ay huwag ipagdamot ang aking mga apo dahil yun na lamang ang aking kaligayahan. Maya-maya pa'y lumapit sa kanyang pinsang si Simon at nagpakilala ito ng walang pag-aalinlangan. Jose, ang pangalan ko nga pala'y Simon. Bakit ngayon ka lang napunta rito? Kasama mo ba si Tito Larry? Hindi ko siya kasama. Mabilisan lang kasi ang pagpunta ko rito. At kahit ako mismo hindi ko rin naasahan na magagawi ako sa lugar na ito. Nagkaroon lang kasi ng konting problema. Kaya kahit mahirap para sa amin, pinilit kong hanapin ang tahanan ni Lolo. Kaya pala nagawi ka sa aming lugar. Welcome na welcome ka rito, Pinsang Jose. At kung ano man yung kailangan mo, magsabi ka lang sa amin ha. Huwag kang mahihiya. Nandito kami para tulungan ka. Salamat sa inyo, Pinsang Simon. Nakakatuwa naman. Ngayon ko lang kasi nakasalamuhang side ng pamilya ni Tatay Larry. Sino ang babaeng yun, Simon? Bakit nakatalikod siya at ang gulo-gulo ng kanyang buhok? Ano bang nangyari sa kanya? Siya si Ate Melissa, panganay kong kapatid. Pero nasiraan siya ng bait dahil sa hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Subalit kapag dumadating ng takip silim, bumabalik naman siya sa kanyang normal na pag-iisip. Bakit ganoon ang nangyari kay Melissa? At anong koneksyon ng araw at gabi sa kanyang pag-iisip? Kasi tumigil ka na, Simon, sa iyong pagpapaliwanag. Huwag mo nang intindihin, Jose, si Melissa. Maayos naman ang kanyang kalagayan at hindi naman siya pinapabayaan ng kanyang mga magulang rito. Pero Lo, wala nang pero Jose. Balang araw ay matutuklasan mo rin kung anong uri ng pamilya ang pinanggalingan ng iyong Tatay Larry. Subalit ayos lamang iyon. Mas gusto niyang lumagay sa tahimik at masaya naman ako para roon. May makakain ba kayo riyan? Kahit man lamang kamoting kahoy. Pagkalooban ninyo itong si Jose. Itong pagkain, Jose. Pasensya ka na ha. Kamuting kahoy lang kasi ang meron kami rito. Bibihira kasi kaming mapadpad sa kapatagan. Kaya madalas lang kaming nandirito sa bukid. Salamat, Simon. Ganito rin naman ang pagkain namin doon eh. Kasi masipag na magsasaka si Netitay. At yun din ang pangunahing hanap buhay namin doon. Mamayang takip silim, Jose. Tumama ka sa amin ni Simon. Mangangaso tayo sa kagubatang ito. Marami pa naman huyatang kaninang baboy mo sa bahay, di ba, Lo? Hindi naman para sa atin, kundi para sa iyong mga pinsan rito. Ipapakita lamang namin sa iyo ang tunay na pamumuhay sa bukid na ito. Para naman kahit papano'y matutunan mo rin. Siya nga pala,
Pangsamantalang dito muna tayo matutulog sa tahanan nila Simon. Kinagabihan ay nagtungo na sila sa kagubatan kasama si Simon at ang kanyang lolo Doming. Subalit ang patuloy na ipinagtataka ni Jose, kahit na isang pangasong sandata ay wala silang dala, kahit man lamang sana sibat na maaari nilang gamitin para makahuli ng baboy ramo. Jose, pakihawakan mo nga itong sulo. Bababa lang ako sa masukal na damuang yan. May naaamoy kasi akong may isang baboy ramo nagtatago. Dito ko lang muna. Si lolo naman ay nandun sa kabila. At nang hindi na makatiis si Jose, nagtanong na ito kay Simon bago pa man lamang bumaba sa masukal na damuhan. Simon, sandali lang. Papaano mong naaamoy ang baboy ramo sa ganyang kalayong distansya? Ano ka, aso? Natawa na lamang si Simon sa aking sinabi. Saka siya nagtungo sa masukal na damuhan na wala man lamang dalang sulo na magbibigay liwanag sa kanyang daraanan. At nang makalipas ang ilang minutong pananatili ko roon, may naririnig akong mabilis na lumalaguslos sa damuhan na halos hindi ko na masubaybayan ang bilis noon hanggang sa maya-maya pa. Unang dumating si Lolo Doming na may pasan-pasang baboy ramo sa kanyang balikat na wala ng buhay. Subalit napansin kong laslas ang leeg ng baboy ramong yon na para bang may matalim na bagay siyang ginamit. Ngunit wala naman siyang daladala maliban sa duguan niyang kamay, pati na rin ang kanyang kasuotan. Hindi pa ba bumabalik ang iyong pinsang si Simon? Hindi pa, ulo. Nagtungo siya ron sa masukal na gubat. Hintayin na lamang natin siya rito. Siguro'y maya-maya ay makakabalik na yon na may daladalang kanyang napangaso. Alam mo ba, Jose, na yang si Simon ay isa sa magaling na mangaso rito. Hindi yan babalik hanggat wala siyang nauhuli. Kaya nga siyang sinama natin dahil sa tiwala ko sa batang yan pagdating sa pangaso. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, dumating na rin nga si Simon na may pasan-pasang baboy ramo na nagkalat ang dugo sa kanyang katawan at katulad ng kay Lolo Doming, wakwak ang leeg ng baboy ramo nang wala naman silang ginagamit na patalim. Ayos na po ba ito, Lolo Doming? Malaki ang nahuli mo, Simon. Mas malaki pa rito sa nahuli ko. Tara na't lulutuin pa natin ito. Sa muli naming pagbabalik sa tahanan, kapansin-pansin ang mga inipon na kahoy kung saan ay nandudo na sa labas ang iba ko pang mga kadugo. Isinaayos ang panggatong na pag-iihawa ng baboy ramo. Kitang-kita sa kanilang mukha ang tuwa nang muli kaming magtipon-tipon para sa baboy ramo na aming pagsasalu-saluan. Ganito talaga rito, Jose. Masasanay ka rin. Ganitong buhay ang kinagisna ng iyong itay. Subalit sana balang araw ay matanggap mo kami kung ano nga bang tunay naming pagkatao na hindi mo nakita sa iyong itay. Pagkatapos mong kumain ay matulog ka na. Ipinagbiyak kita ng bahagi ng baboy ramo at yon ang iniihaw ngayon ni Simon para sa iyo. Maya-maya pa'y naluto na nga ni Simon. Lumapit ito sa akin at iniabot. Subalit napansin kong tila ba may kakaiba siyang inilagay roon na hindi ko naman gaanong pinansin upang maiwasan na rin ang aking pagtatanong. At nang matapos ko na ngang kumain, dagli na rin akong nagpaalam kay Lolo. Sa kadahilan ng tila ba nakaramdam ako ng matinding antok na nagpasama pa nga ako kay Simon patungo sa silid at nang makahiga na nga ako roon. Hindi ko na alam ang mga kasunod na nangyari. At sa pagising ko sa kinabukasan, wala na ako ni isang saplot sa aking katawan at may kung ano-anong uring butong nakalagay sa akin na may umalingasaw na amoy sa aking katawan hanggang sa maduwal-duwal pa nga ako na tinatawag ang pangalan ni Lolo. Lolo Doming? Lolo Doming, ano ho itong nakalagay sa akin at bakit napakabaho ng nakalahid sa aking katawan? Anong uri ho ba ito ng lana? Naglakad ng papalapit sa akin si Lolo, kasama itong si Simon, saka ito nagwika sa akin ng, Ipagpatawad mo siya ang ginawa namin sa iyo. Mayaminin kami sa iyo ni Simon. Ito ay patungkol sa ating lahi na kinalimutan ng iyong itay na si Larry
at lumapit siya sa isang magaling na albularyo. Kaya nawala ang bisa ng dugong dumadaloy sa kanyang katawan na nanggaling sa aming pagiging aswang. Anong aswang ang sinasabi mo, Lo? Nagbibiro ka ho ba? Bakit ni isang beses wala man lamang sinabi sa akin si tatay patungkol sa inyo? At isa pa, ano hong ginawa ninyo sa katawan ko? Nasaan na hong aking kasuotan? Ritual. Yun ang ginawa namin sa iyo kagabi nang wala kang kamalay-malay. Muli ka naming ibinalik rito sa labas nang makita ni Simon na mahimbing na ang iyong pagkakatulog. Ritual? Uri ng ritual para maging katulad ninyo? Ganoon na nga, Jose. Para sa iyo rin yan, upang hindi ka na maliitin ng pamilya Celeste dahil nababatid nilang may kakaiba sa iyong dugo na nagmula sa aming lahi. Kaya gayon na lamang sila kainit sa iyo kahit na wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Ayon na lamang sa iyong pagsasalaysay na kahit ang iyong dugo ay tinikman nila, subalit doon sila nagkamali dahil hindi ka pa nila pinaslang. Bebelta tayo sa bago mong pagkatao. Kasama ako, pati na rin si Simon. Gulong-gulo pa rin ang isipan ni Jose sa kasalukuyang yon na hindi niya alam ang kanyang gagawin. Isinama na lamang ni Simon sa may sapay itong si Jose upang doon ay magbanlaw ng kanyang katawan. Dala-dala ang bago niyang kasuotan na ipinagkaloob sa kanya ni Simon. At nang makarating na nga sila roon, humingi rin ng patawad itong si Simon dahil sa kanilang nagawa kay Jose. Subalit naaawa lang naman umano sila dahil sa pangmamaliit ng mga Celeste, lalo pat nasa lahi rin sila ng mga aswang. Pasensya ka na, Jose, ha? Kasi nang sabihin sa akin ni Lolo na ganoon nga raw ang nangyari sa'yo sa inyong lugar. Kahit ako ay nakaramdam ng galit, kaya sinunod ko ang sinabi sa akin ni Lolo. Yung pagkain na kinain mo kagabi ay kasama sa isinagawa naming ritual. Yun ay para maging katulad ka na namin. Mararamdaman mo ang lahat ng pagbabago sa iyong katawan sa unang gabi ng kabilugan ng buwang ito. Ngayon kahit papano'y naunawaan ko na. Kaya siguro pinapunta ako rito ni Itay para malaman ko kung bakit minamaliit ako ng mga Celeste. Pero bakit hindi man lang niya sinabi sa akin? Sa tingin mo ba kung sasabihin sa'yo ni Tio Larry, tutuloy ka pa rin ba rito? Malamang hindi na, diba? Kaya patuloy niya pa rin inilihim sa'yo. Pero wag kang mag-alala, Jose. Kami ang mga aswang sa lugar na ito na hindi pinahihintulutan ni Lolong manggambala ng mga tao. Kaya kung mapapansin mo, sanay kami sa pangangaso ng baboy ramo dahil sa paraan lamang na yun kami nabubuhay. Mabuti naman kung ganun, Simon. Pakikiramdaman ko ang aking sarili patungkol dyan sa sinasabi mo. Makalipas ang 2 taon, lubusan ring natanggap ni Jose ang bago niyang pagkatao. Naging bihasa siya sa pangangaso dahil na rin sa mga natutunan niya kay Simon, pati na rin sa kanyang lolo Domeng. Hanggang sa isang gabi ay nagawi siya sa pangangaso sa isang lugar na ipinagbabawal ng kanyang lolo, kung saan doon naninirahan ng isa pang pamilya ng mga aswang. Subalit kakaiba sila na nanggagambala ng mga tao. Nakita niya ang mga palatandaan sa puno ng kahoy na may mga ekes at malalaking kalmot na ipinagbabawal ng kanyang lolo Domeng na lumampas roon dahil maaaring ikagalit ng mga nilalang o kaya naman ay pagkaisaan siya para paslangin. Sa patuloy niyang pagtugis sa baboy ramo, patungo ito sa mga palatandaan hanggang sa makalagpas na nga siya roon. At nang makalayo-layo na nga siya, napagtanto niyang may mga nagmamasid na sa kanya na nagkukubli lamang sa di kalayuan. Nahuli rin kitang baboy ramo ka, pero nakapasok na ako sa palatandaan. At nangakmang papalis na siya roon, may nasipat siyang 4 na kalalakihan habang namumula ang kanilang mga mata na nagwiwikas sa kanya ng, Mukhang naligaw ka yata sa teritoryo namin kapag lumagpas na sa aming palatandaan. Ibig sabihin lamang noon ay pag-aari na namin ang baboy ramong yan. Ikaw ba ang dayuhang apo ni Mang Domeng? Ako nga ang apo ni Lolo Domeng. Hindi ka ba niya napagsabihan? Dahil sa nakapasok ka na sa aming teritoryo, kahit ikaw ay pag-aari na rin namin na kahit na anumang gawin namin sa'yo, kami na ang may karapatan.
Yun naman ang hindi maaari. Ibibigay ko sa inyong baboy ramo para wala na tayong gulo. Ako na lamang ang magpapaubaya. Eto't sa inyo na yan. Saluhin nyo. Inihagis ni Jose sa harapan ng 4 na kalalakihan ng baboy ramo. Subalit nang akmang papalis na siya, muli pang nagwika sa kanyang lalaki. Hindi maaaring gano'n na lang yon. Pumasok ka sa teritoryong ito nang hindi mo inaalam ang batas sa iyong lolo. Kabastusan ang ginawa mo. Kaya hindi maaaring lumabas ka na lamang rito ng ganun-ganun lang na parang wala lang nangyari. Maya-maya ay narinig niyang tinig ng kanyang lolo. Gayon na rin si Simon na pumasok na rin sa distansya ng palatandaan. Papaano ba yan? Pati kami ay pumasok na rin dito. Hindi nyo ba kami maaaring pagbigyan ng isang pagkakataon? Maraming beses na rin kayong pumasok sa aming teritoryo. Subalit hindi kami nagagalit sa inyo dahil alam namin ang pakiramdam ng nagugutom. Kaya pinababayaan lamang namin kayong mga aso sa aming nasasakupan upang makakuha ng sapat na pagkain para sa inyo. Huwag mo kaming itulad sa inyo, tanda. Magkaiba tayo. Batas ay batas. Teritoryo ay teritoryo. Kung pumasok man kami sa inyong nasasakupan dahil wala kayong magagawa sa amin, kesa paslangin namin kayong lahat upang kami na ang magmay-ari ng kagubatang ito. Alalahanin ninyong dayuhan lamang rin kayo rito at ang pamilya ko ang pinakanauna. Nananahimik kami nang bigla na lamang kayong dumating at walang habas na nangangaso sa aming lugar. Nagbigay pa kayo ng mga palatandaan na huwag kaming papasok rito upang sabihin kayo na ang nagmamay-ari ng lugar na ito. Samantalang noong panahon, kahit saan man kami mangaso, walang ibang nakikialam sa amin dahil ang lahat ng ito ay para sa lahat ng nagugutom na nilalang. Sige, subukan ninyong sakta ng isa sa amin. Mapipilitan kaming paslangin kayo. Minamaliit niyo ang aming kakayanan. Kahit na kayo pa ang aswang lipad at kami ang aswang sa lupa na walang kakayanan para makalipad sa impapawid. Subalit bilang aswang lakad, alam nyo naman sigurong mas malakas kami kesa sa inyo na kaya naming wasakin ang inyong katawan sa pamamagitan lamang ng aming mga braso. Hinahamon mo kami, tanda. Pwes, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan namin kayo upang mapasamin ang kagubatang ito nang walang pag-alinlangang pangangaso. Nakipagsabayan sa kanilang 4 na nilalang, 3 laban sa 4. Subalit tulad ng sinabi ng matanda, mas malakas sila kaysa sa mga yon gamit ang kanilang mga braso at ang kanilang matatalim na kuko ay patuloy nilang pinalaya ang kagubatan sa pamamagitan ng pagpaslang sa 4 na nilalang na yon. Muling wika pa ng matanda sa mga nakahilatang katawan na walang buhay. Sayang ang inyong paninirahan dito. Matagal na panahon namin kayong pinabayaan at sinunod ang inyong kagustuhan. Subalit lumaki ang inyong ulo na pati kami ngayon ay gusto na ninyong lapain. Nakapanghihinayang. Subalit wala tayong magagawa. Hanggang dito na lang siguro ang buhay ninyo. Mabuti na lang at wala pa kayong mga supling na maaaring madamay sa pagpaslang namin sa inyo ngayon. Sambit pang wika ni Jose sa kanyang lolo. Pasensya na po kayo, lo. Pati kayo ay nadamay dahil na rin sa katigasan ng ulo ko. Huwag mo na yung isipin na po. Kahit noon pa man ay gusto na namin silang paslangin. Hinihintay lamang namin silang magkamali. Maraming kagustuhan na ang pinaubaya namin sa kanila sa pag-aakalang magbabago pa ang mga yan. Subalit wala na. Ito na talaga ang tamang oras para sa kanila. Halina kayo at bumalik na tayo sa tahanan. Kunin mo ng baboy Ramose. May dadagdag pa natin yan sa ating mga pagkain. At sa muli nga nilang pagbabalik, na malagi na si Jose at Simon sa tahanan ng kanilang lolo habang naghihintay sa tamang panahon na kanilang pagsama kay Jose sa muling pagbabalik sa Abra. Sambit pang wika ni Simon kay Jose habang nakaupo sila sa labas ng tahanan. Jose, maganda ba dun sa lugar ninyo? Kasi ito yung tamang pagkakataon para sa akin na lumabas ng bundok na ito. Hindi ko pa rin kasi nararanasan na makalayo-layo ng ibang lugar.
Mabuti na lang at naisipan akong isama ni Lolo. Wala ring pinagbago si Mon. Nasa liblib na lugar din ang sa amin. Yun nga lang kahit papano mas marami naman ang tahanan doon. Hindi katulad dito na sobrang layo ng distansya ng bawat tahanan. At saka walang namumuno rito sa lugar ninyo. Hindi katulad sa amin na may kapitan para mamahala sa aming barangay. Di kahit papano, may kapatagan din sa inyo. Hindi katulad dito na puros kabundukan lang nakikita ko. Sana mag-enjoy ako ron sa tahanan ni Tito Larry. Sana nga mag-enjoy ka pero yung mga kaaway ko ron, malamang ay muli nila akong babalikan. Hindi ko alam kung anong pinaplano ni Lolo. Pero kung ano man ang mapag-usapan sa ating pag-uwi, sasangayon ako sa plano ni Lolo para matahimik na rin ang aming barangay, pati na rin ang muli kong pananatili roon. Makalipas pa ang 4 na buwan, dumating na nga ang araw ng kanilang paglalakbay patungo Abra. Masaya si Jose sa kanyang muling pagbabalik upang muling makita ang kanyang mga magulang na ilang taon ding nawalay sa kanya. Dahil sa kagagawa ng mga Celeste na patuloy siyang inaapi noon. Nagulat ang kanyang mga magulang nang makita nilang kasama ang kanyang lolo, pati na rin si Simon na dala-dala ang kanilang mga kagamitan. Sambit pang wika ng kanyang lolo Domeng sa pagbubukas ng pintuan ng kanyang anak na si Larry. Parang hindi kayata masaya sa aming pagdating, Larry. Kamusta ka na, anak? Ni hindi ka man lamang nagpapadala ng telegrama sa amin para malaman namin ang sitwasyon mo rito. Mabuti na lamang at naisipan mong papuntahin sa aking tahanan si Jose. Hindi ko pa malalaman ang tahanan mo ngayon. Kalimutan mo na ang nakaraan. Anak pa rin kita, Larry, kahit na ba tinalikuran mo na ang lahi natin. Naghahalo ang pakiramdam noon ni Tatay Larry na may kasamang tuwa at takot dahil alam niyang ang pinunta ng kanyang itay ay patungkol sa pangmamaliit ng mga Celeste upang makapaghiganti sa ginawa sa kanyang apo na si Jose. Kilala niya ang kanyang itay magmula pa lamang noon sa kanyang pagkabata. Mabuti silang uri ng mga aswang, subalit kapag sariling kadugo na ang kinakante, hindi tumitigil ang matanda hanggat hindi ito nakakapaghiganti. Tugong wika pa ng kanyang Tatay Larry. Pasok ko kayo, itay. Masaya naman ho ako sa inyong pagdating. Yun nga lang ay may nararamdaman akong kakaiba. Lalo na sa aking anak na para bang hindi na siya tulad ng dati. May sinagawa na ho ba kayong ritual sa kanya? Pagpahingahin mo muna kami, Larry, para naman mas maipaliwanag ko sa iyo ng mas maayos. Naganda ng makakain si Nanay Nancy at nang lubusan na ngang sumapit ang hating gabi, doon ay pinaliwanag ng matanda ang patungkol sa nangyari kay Jose at kung papaano na ito naging kabihasa sa kanyang bagong katauhan dahil sa paggabay sa kanya ng kanyang lolo at ni Simon sa araw-araw nilang gampanin sa pamumuhay sa Capiz. Ngayon ay nauunawaan mo na, Larry, kung bakit kami sumama kay Jose sa pagpunta rito. Hindi maaari sa akin ang ginagawa ng mga Celeste sa aking apo. Kung para sa iyo ay nakakapagtimpi ka pa, sa akin ay hindi. Kapag may pinapakitang kabutihan sa akin ng mga tao, dinodoble ko ang pagbabalik ng kabutihan sa kanila. Subalit kapag kasamaan ang ipinaparamdam sa akin, lalong-lalo na sa aking apo, tripleng kasamaan pa ang ibabalik ko sa kanila hanggang sa lubusan na nilang ikamatay. Tay, Inay, kamusta naman ho ba kayo rito? Mahabang panahon din na hindi ko kayo nakita. May pagbabago naman po ba ang lugar natin sa panggugulo po ng pamilya Celeste? Ay naku anak, alam mo bang araw at gabi hindi ka mawala sa aming isipan ng iyong itay. Yun nga lang kinakailangan talagang tiisin namin ang bigat na aming nararamdaman kahit malayo ka pa sa amin. Kesa naman mapahamak ka pa rito. Wala pa rin pagbabago, mas lalo pang ang lumala dahil sa nagsipaglantaran ng mga rebelde na tauhan ng mga Celeste. Lalo pa silang nanggugulo rito. Alisin niyo na ho ang inyong pangambay, Nay. Kami na ho ang bahala rito ni Lolo. Iba na ho ang anak ninyo. Kalimutan niyo na ho ang lampang si Jose. Ibang-iba na ho ako ngayon. Kaya ang pamilyang Celesteng yan ay magbabayad sa akin.
Makalipas ang 1 linggong pananatili nila roon, nagawi si Jose sa isang tindahan upang bumili ng makakain at sa hindi inaasahan nandoon ang bunsong kapatid ng Celeste. Sa muli nilang pagkikita, tinitigan siya sa kanyang mga mata na animoy may ibig sabihin hanggang sa kumunot ang kanyang noo na hindi na nakatiis na magsalita nang. Nagulat ka ba sa muli kong pagbabalik? Bakit ganyan ka makatitig? May kakaiba ka bang napapansin sa akin? Huwag mong sabihin, naduduwag ka na ngayon dahil wala ang iba mo pang mga kapatid. Pasimpleng umisi ang bunsong kapatid ng Celeste na para bang nangaasar ito at nagsalita nang. Hindi ako naduduwag sa'yo. Natatawa lang ako sa sinasabi mo na para bang may pinagmamalaki ka na. Meron nga ba? Nawala ka lang ng ilang taon eh. Pagbalik mo ganyan ka na. Pag nalaman ng mga kapatid ko na nandito ka na ngayon, may paglalaroan na uli kami. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang mga pasa sa katawan ang aabutin mo. Pati ang 2 paa mo ay papantay ng nakahiga sa lupa habang pinagpepiesta namin. Sa galit na nararamdaman ni Jose, hinawakan niya ito sa leg at isinandig sa may dingding ng tindahan hanggang sa bagyang itinaas niya yun nang nakaangat ang 2 paa sa lupa. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sinong mas malakas sa atin at kung sinong papantay ang 2 paa sa lupa. Dahil sa kakaibang lakas ng braso ni Jose, halos hindi na ito makapagsalita sa kanyang harapan na unti-unting hindi makahinga dahil sa pagkakaipit ng kanyang mga daliri sa may leeg na animoy gusto na itong paslangin ni Jose sa pagkakataong iyon. Jose, bitawan mo ko. Hindi na ako makahinga. Ano ba yung ginagawa ninyo sa labas ng tindahan ko? Jose, tigil mo yan. Kilalang tao ang pamilya ng sinasakal mo. Baka mapahamak ka, Jose. Tigil mo na yan. Uminahon si Jose nang marinig ang boses ng matandang may tindahan at nang mabitawan na nga ang kanyang katunggali. Muli pa itong nagsalita na nagbibigay babala sa mga magkakapatid, pati na rin sa mga magulang nito at sa hinahawakan nilang mga mamamatay tao. Ito ang itatak mo sa iyong isipan na ang lahat ng kasamaang ginagawa ninyo ay may hangganan. Ilang taon na kayong namamayagpag rito dahil sa lakas ng inyong impluensya at higit pa roon, may tinatago pa kayong kakaibang uri ng pagkatao. Akala mo ba hindi ko alam yon? Tatapatan ko kayong magkakapatid at tubusin namin kayo, pati na rin ang iyong pamilya. Matapos makapagsalita ni Jose ay umalis na ito roon. Nasipat niyang tinutulungan niyo ng matanda upang muling makatayo sa kanyang pagkakaupo dahil para bang naubusan ito ng lakas sa pagkakasakal ni Jose. Anak, saan ka nang galing? Kanina ka pang hinahanap ng lolo mo. Bumili lang po tayo sa may tindahan. Nasaan ho ba si lolo? Nandoon sa may silid. Kasama si Simon. May pag-uusapan daw kayo eh. Sige po tayo, punta na po ako doon. Sa pagpasok ni Jose sa nasabing silid, dagli siyang pinaupo ng kanyang lolo. Kung saan ay napag-usapan nilang hindi napalipasin ng mahabang panahon sa kadahilan ng marami ng napipinsala at mga taong nadadamay sa patuloy na pangungulimbat ng mga tauhan ng pamilya Celeste na nagkikipit balikat na lamang at wala man lamang ni isang makapalag dahil na rin sa armado ang mga ito at kinatatakutan ng pangalang Celeste. Sa tingin ko ito na ang tamang pagkakataon. Sayang ang oras na ipinapanalagi namin rito. Ako ang nahihirapan sa nangyayari sa inyong lugar, Jose. Sana man lamang ay nagpadala ng liham ang iyong itay noon pa upang hindi na sana humantong sa ganitong kalalang sitwasyon. Mga walang awang nilalang. Walang ibang makakapigil sa kanilang kasamaan kundi tayong tatlo. Ihanda na ninyo ang inyong sarili, apo. Bukas na bukas rin ay magtutungo tayo sa kanilang tahanan. Kinabukasan nga ng gabi, hindi mapigilan ng kaba ng mga magulang ni Jose dahil sa kanilang gagawin na pagsugod. Subalit ipinangako nilang sila'y babalik hanggang sa matapos ang labanan para magpatuloy ng inaasam nilang katahimikan sa kanilang lugar.
Inay, itay, wag po kayong mag-alala sa amin. Babalik ko kami rito ng buhay. Ipinapangako namin yon. Hanggang sa umalis na nga ang tatlo sa 10 oras ng gabi at binaybay ang daan patungo sa tahanan ng mga Celeste. Subalit hindi pa man sila lubusang nakakarating. Sinalubong na sila ng magkakapatid na may kakaibang anyo. Nasa uri sila ng malalaking itim na aso habang nag-aangil na namumula ang mga mata. Sambit pang wika ni Jose nang muli silang magkatagpo ng 6 na magkakapatid na Celeste. Sa paglipas ng panahon, eto na sa inyong harapan ang minamaliit ninyo noon. Nagulat ba kayong magkakapatid? Dahil may lakas loob na akong humarap sa inyo? Muling nanumbalik sa dating anyo ang panganay at tumugon sa mga sinabi ni Jose habang nagwiwika ng, Mayabang ka na ngayon, Jose. Dahil ba dyan sa dalawa mong kasama? Kaya pakiramdam mo ay may ibubuga ka na ngayon? Nasabi nga pala sa akin ng kapatid kong bunso na may kakaibang uri ka raw ng lakas. Saan nang galing iyon? Samantalang isa ka lamang lampa na aming pinaglalaruan. Wala akong oras para magpaliwanag sa inyo dahil ang mahalaga para sa amin sa ngayon ay matigil ng lahat ng kabaluktutan ninyo, lalong-lalo ng iyong mga magulang. Sila ang pasimuno sa lahat ng kalokohang ito para kontrolin ang pamamahala sa lugar sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Gumagamit pa kayo ng hipnotismo. Kaya kahit ng mga kapulisan ay kayang-kaya ninyong paikutin. Tugon pang wika ng panganay na kapatid na si Dolan. Sa tinagal-tagal naming namamayagpag sa lugar na ito, hindi namin lubos maisip na ang isang lampang tulad mo ang maglalakas loob na harapin kami. Dapat pala noon pa lang ay pinaslang ka na namin. Nakakapanghinayang dahil ang pinagmamalaki mo sa ngayon ay mawawalan din ng saysay dahil sa buong pwersa ka naming pababagsakin. Subukan natin ngayon kung hanggang saan nga bang lakas ninyo. Nangakmang magsisimula ng digmaan, may dumating na isang lalaki habang kasamang iba pang mga bandido na nandoon sa kanyang likuran. Pabulong na wika ko pa noon kay Lolo nang papalapit ng lalaking yon na may kakaibang malakas na itim na aura na bumabalot sa kanyang katawan. Lolo Doming, siya ang magulang ng 6 na magkakapatid at siya rin ang may dahilan kung bakit nakokontrol ang lugar na ito. Kaya pala may kapangyarihan siyang manghipnotismo dahil sa lakas ng itim na orang bumabalot sa kanyang katawan. Ngayon ay nauunawaan ko na, kaya naman may kapasidad siyang makontrol ang inyong lugar. Ganoon na nga hulo. Ngayon ay nasa harapan mo na siya. Ikaw nang bahala sa kanya, Lo. At si mo naman ang bahala sa mga bandido. Samantalang akin naman ang 6 na magkakapatid na ito. At nang papalapit na nga si Lolo sa lalaking yun, nagtaas ng 2 kamay ang lalaki na para bang ipinapakita niyang hindi siya lalaban at nagpapakumbaba siya sa aming harapan habang nagsasalita ng, Ipagpaumanin ninyo ang kapangasan ng aking mga anak. Hindi kami lalaban. Naparito ako upang sumangayon sa inyong kagustuhan at nang hindi na magkasakitan pa o kaya naman ay may mapaslang, lalong-lalo na sa aking mga anak. Ano bang inyong kailangan, Ginoo? Naparito ako para makiusap sa inyo at hindi para makipaglaban. Nababatid mo naman sigurong may kakaiba kaming angking lakas. Alam kong may kakayanan kang basahin ang aming kaanyuan. Dedirektahin na kita, Ginoo. Naparito kami para paslangin kayong lahat na kahit ang iyong pamilya ay lilipulin namin. Ano ba ang maaari naming gawin upang hindi na matuloy ang inyong binabalak? Alam nyo naman siguro sa inyong sarili ang inyong kasamaan sa lugar na ito. Tama ba ko roon? Dahil hindi na ito para sa aming sariling kapakanan, kundi para sa mga taong tahimik na naninirahan sa lugar na ito na gusto naming palayain sa inyong kasamaan. Kung tunay ang iyong pakiusap at ayaw mong may malaga sa iyong mga anak,
umalis na kayo sa lugar na ito upang hindi na matuloy ang digmaan laban sa inyo. Hindi man madali ang iyong kagustuhan, Ginoo, subalit sisikapin naming magpakalayo-layo para sa aking mga mahal na anak dahil nababatid ko sa inyong tatlo na mas malakas kayo kesa sa amin at sa mga oras na ito ngayon ay ipinapaubayan na namin sa inyong lugar upang maging malaya na ang mga taong naninirahan dito. Isa pang pakiusap, bago tayo lubusang maghiwa-hiwalay, tanggalin mo sa pamamagitan ng hangin ng hipnotismong ginamit mo na nagiging dahilan ng takot sa kanilang isipan ang pangalang Celeste. Masusunod, Ginoo, ang iyong kagustuhan. Nag-usalang lalaking yun sa hangin, saka ito umihip sa kaliwa at kanan. Naanimoy pinuputol niya ang lahat ng sumpa ng hipnotismo na kanyang binitawan sa lugar. Salamat sa iyong ginawa, Ginoo. Ngayon ay malaya na ang lugar na ito at malaya na rin kayong makakaalis upang lubusan na itong manahimik. Magpakalayo-layo kayo ngayon. Lisanin ninyo ang inyong tahanan upang maging kampante kami na talagang tunay at taos ang inyong pakiusap. Sa pagbibigay ng pagkakataon ni Lolo Domeng, umalis na ang pamilyang yon at naging tahimik ang gabing yon dahil sa kanilang ginawa. Subalit makalipas ang 3 araw, ang pag-asang inaakala nilang patuloy ng mananahimik, nawindang na lamang sila dahil habang mahimbing silang natutulog sa tahanan, nakalanghap sila ng nasusunog. Hindi lang ang tahanan nila, pati na rin ang ibang mga tahanan doon. Gumising kayong lahat. May lapastangang sumunog sa tahanan. Lumabas na kayo at bilisan ninyo. Dagling inalalayan ni Jose ang kanyang mga magulang at nang makalayo-layo na nga sila, patuloy nang natupok ang mga tahanan doon, kabilang ng tahanan nila Jose. Jose, iwan mo muna ang mga magulang mo riyan. Alam ko na ang may kagagawa nito, ang pamilya Celeste. Wala silang isang salita. Hindi pa rin nila matanggap sa kanilang sarili na may nagpalayas sa kanila at kumontra sa kanilang kapangyarihan. Sino nga ba naman tayo? Isang hindi kilalang pamilya ang nagtaboy sa kanila. Dagling sinuong ng 3 ang masukal na kagubatan. Sa pagbabaka sakaling nandoon pa ang mga ito at nang makalayo-layo na nga sila, hindi sila nagkamali sa mga oras na yon. Sa kadahilanang, inaasahan na ng masamang uri ng pamilyang yon ang kanilang pagdating upang sagupain silang 3. Sambit pang wika ni Jose habang nakaharap sa 6 na magkakapatid, pati na rin sa pinuno at mga tulisan na nag-aangil sa galit. Mahirap talagang pagkatiwalaan ng mga tulad ninyo. Mga itimang budhi, binigyan namin kayo ng pagkakataon. Subalit sinayang lamang ninyo. Gusto nyo pa ring maghari-harian kaya sinunog ninyo ang aming mga tahanan. Ipinapakita ba ninyo sa amin na kayo pa rin ang malakas sa lugar na ito? Pasensya na kayo. Binabawi na namin ang ating usapan. Maaari naman yun, di ba? Mahirap lang tanggapin para sa amin na ang tulad ninyong pamilya ang nagpalayas pa sa aming lugar na ilang taon na naming pinanghawakan. Tama na ang kabaliwan ninyo. Ito na ang tamang oras ng inyong kamatayan. Jose at Simon, tulad ng ating napag-usapan, ako ang bahala sa pinunong ito at ikaw naman Jose, dyan sa 6 na magkakapatid. Simon, ikaw na ang bahala sa mga tulisang yan. Huwag kang magtitira ng kahit na isang buhay sa kanila upang matuldo ka na ang kanilang kasamaan. Walang alinlangang sinugod ng 3 ang pamilya Celeste hanggang sa ang matira na lamang ay si Dolan, ang pinakapanganay sa magkakapatid na noon pa man ay pasimuno na sa panlalapastangan kay Jose. Sugatan na iyon na muling bumalik sa kanyang normal na anyo. Sambit pang wika ni Dolan habang naghihingalo. Salamat Jose at pinalaya mo na kami sa aming sumpa. Noon pa man ay gusto na naming magbago, subalit ang sumpang nakatatak sa aming pagkatao ang nagdadala ng aming isipan
upang ipagpatuloy ang aming kasamaan. Isang demonyong may hawak sa amin, kaya hindi namin mapigilan ang patuloy na panggagambala. Dumating na ang panahon ng aming kinatatakutan, ang aswang na tulad mo, dito sa Abra. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwento. Para bang ipinaparamdam lang ng kwentong ito na lahat ng kasamaan ay may hangganan. Tulad ng pamilya Celeste, ang inakala nila sila ng pinakamalakas. Subalit ang hindi nila inaasahan na ang pamilya ng dating lampang si Jose ang tatapos sa paghahari-harian ng pamilya Celeste. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Pagsasalaysay ni Jose, panahon ng 1972.